ito ang ating resistance. So, good evening guys. Welcome again sa ating webinar na brought to you by Asasi and of course ng Tickmill. Okay, ang ating forex broker na pinagkakatiwalaan pagdating sa forex, sa indices, and even sa cryptocurrency, meron sila guys. Okay, so gusto ko lang malaman, malinaw ba yung ating sounds ngayon? Yung pagbumuka ko ba, gwapo ba? Joke lang, para naman to sumasaya. Ayan, no? Nagpaahit na ako, tuwan-tuwa yung asawa ko nung nag-ahit ako. Ayun, mambobola si Sir Patrick, gwapo coach. Hindi, kinasasaya ko lang kayo, no? Kasi sa totoo, alam ko naman na gwapo ako. Hindi, joke lang. Pangalawa na yun, naka 2 points ha. Guys, ito lang, no? Masasabi ko bago tayo mag-umpisa sa trading, napakarami nating strategy na inaaral. Marami tayong mga minamaster, merong indicator, and then alam ko nami-miss ng iba yung smart money concept lang, walang halong indicator, which is yan talaga ang naging priority ng ating community before. Pero dahil nga nauubusan na tayo ng mga topic, dahil nga, biruin nyo, free education to. Okay, ang pagka nagbabayad lang kayo sa one-on-one. Okay, free education lang po ito, pero sa mentorship na one-on-one, of course, kahit naman saang lupalop ka, pumunta, magtawag ka ng pro, mapera kapatid mo yon, nanay mo yon, na turuan mo nga po ako, hindi libre. Okay, so yun lang naman, yung iba, ewan ko ba kung saan niya nalaman, nag-post ako sa, sabihin na natin, para si Elmer, na taga Cryptoverse, sabi niya, kumikita daw kami sa registration. Paano kami kikita? Nag-register lang kayo. Okay? May mga maliliit na tinatawag, inaamin natin yan, yung affiliation, pero barya yan, baryang-barya. Okay? Yung affiliation, kung magte-trade ka. Pero yung registration, wala po kaming kita. Mag-register kayo sa Tickmill. Hindi po kami kikita pagka nag-register kami sa Tickmill. Ngayon guys, free education to. Then, sponsorship with Tickmill. Okay, sila ang nagpupush sa amin. I-promote nyo lang ang Forex, pero turuan nyo sila na wag magsugal, kundi matutong mag-trade ng matino. Hindi nila tinuturo na, kasi ganito yan ay hindi, wag na lang kayo magturo para lagi matalo yung mga trader. It's a bad ethics, kumbaga, no? Hindi yun, unethical yun. Pero makikita natin na they want, of course, na kayong mga newbie ay kumita rin. And then, ayan, alam ko parang, ewan ko kung sino tong Chris na to. Meron tayong mga funded trader din na mga asasiyan, kasama yan sa assassin natin, yung iba coach dyan. Kaya sila tahimik, nakafocus sila mag-trade sa kanilang mga account, trading account na pinopondohan ng mga prop firm, which is 100,000, $10,000 ang pinag-uusapan natin na mga funded na. So yan yung mga mahuhusay na yon. Now guys, pwede ba ako maging founded? Yes. Pero kailangan number 1, malakas ang risk management mo. Okay? Risk management tsaka trading psychology, meaning stricto ka. So yung pag-aaralan natin ngayong strategy guys, isa to sa mga simple strategy na asasiyan, minodified ko to and then nag-backtest, then ginagamit ko siya. Una sa swing trade, pwede rin siya sa scalping or daily trade. Actually, hindi talaga sa scalping, pero 15 minutes pwede siya. Pag-uusapan natin to ngayon. Okay? Now, ang importante guys, margin mo. Magkano ba tinetrade mo? Kung $1,000 yan, 2 to 3% lang o 1% pa nga. Okay? So, ganun lang dapat yung iyong itinetrade. So, halimbawa, kung gold yan sa Tickmill 0.01, pamilyar ako doon, nasa $5 lang. Pero ang layo na ng mararating no doon. Pinatunayan niya ng ibang mga tropa natin at gayon din ng iba pa, no? Tapos sa forex 'yon, hindi ko makikita ngayon Pero around, kung hindi ako nagkakamali, 0.10 naman, no, 0.1, hindi 0.01. Sa gold 0.01, $5 lang 'yon. So that is napakaliit, no? Below 1% 'yon kung hindi ako nagkakamali. So pwede ka mag 0.02, yan kung may $1,000 ka sa account.
Ang purpose niyan para lumayo ka sa trading. Kaya panoorin niyo muna guys yung Trading Psychology 101. Pero about sa strategy ngayon, nothing to worry kasi magre-review tayo ng smart money concept. Bukod kasi sa matagal-tagal na hindi tayo nag-smart money concept, may mga importante tayo. Pero tandaan nyo guys, napakasimple nito kung talagang magiging ah, aaralin nyo. Plus, kailangan nyo lang maging stricto sa pagpasok sa entry. Papasok lang kayo pagka na-meet yung mga requirements, yung criteria, yung checklist po. Okay? Pagka wala sa checklist, hindi ka papasok. Pagka wala doon, okay. So mag-uumpisa na tayo ngayon sa tutorial. Pero bago yan, okay, bago yan, buti naalala ko, munti ko na update lang natin sa passive income natin. Para naman kung gusto mo ng passive income, busy ka. Ang ating Asasi Euro USD Scalper, okay guys, ay kumikita na ngayon ng 300. Ito, 335 ang kinita niya. Ito yung statement niya. Okay. Kung makikita nyo dito, 335.21. So, tama parehas nito. 335.21. Okay? May nakaharang pala, sorry. Ngayon, tanong ko guys, malinaw ba yung share screen ko? Can you type 5 tsaka yung aking voice? Type 5. Kung hindi, no. Okay? Gusto ko kasing makita kung nakakasunod lahat. So, okay, malinaw. So, yung passive income natin, isa ito sa mga account ng mga subscriber. Pero mamaya, papakita ko rin sa'yo. 335 ang kinita niya. In-install to ng January 16. Okay, 2019 pa itong EA na to, gaya ng sinasabi natin. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang maximum drawdown, hindi ko lang malaman bakit dito ay absolute drawdown to. Okay. Kasi nag-drawdown siya ng 60 plus, $66, pero ngayon bumaba na yung drawdown niya ng 30. Kung hindi ako nagkakamali. Tingnan ko nga, hindi, makikita pala natin dito. Ayan, 83 ngayon yung drawdown niya. Okay, yung drawdown niya. Pero malayo pa rin yan sa bituka kasi wala pa sa 10% ng ating, nasa 5% pa lang yan. Wala pa yan sa 10% ng 1.5 na capital. Actually, ang balance niya 1.7. Ngayon, yung ininstallan natin ng February 18, okay? Yung na-installan natin ng February 18, sana di magloko, no? Kumita na siya ng $121. Okay, ito yon Euro USD. Ayan yun. Tapos, yung ininstallan kahapon, okay, yung ininstallan natin kahapon, tingnan ko lang kung, ayun, okay, gumagana. So, yung ininstallan kahapon, kumita siya ng $7. Isang araw pa lang, Friday ng tanghali, ininstallan, kumita siya ng $7. So, yan yung passive income. Coach, bakit nagpo-promote ka niyan? Teka. To be honest, hindi ko siya gustong i-promote noon. Ang problema, nakita ko sa mga tao na talagang gusto nila ng passive income bukod sa habang nag-aaral, habang kumikita. So this is it. Ito pa, personally, no, dati intraday trader ako. Pero syempre, yung baka ikaw nakatanga ka sa yung mga nakausap ko yung mga EA developer, sabi nila, ikaw nakatanga ka sa chart, nag-aabang ka, nanonood ka, nag-aabang ng BTC. Para sa BTC meron tayo sa BTC nito. Pero check ko, PM nyo lang ako. Kasi ganito guys, baka ang sabi ng EA developer, kami nagsuswimming nasa beach, kayo chart pa rin ang chart. Tawanan kami. Sabi ko, tama nga naman. Kasi nung intraday trader ako, ang target ko, $50, $20 sa isang araw. Dahil minimal lang talaga ako. Ang spot ko ang malalaki o kaya yung iba kong mga talagang mga swing trade. Kasi may swing trade din ako guys. Yun yung medyo malalaki. Okay? Pero yung $20 to $30 ko, o $20 to $50 target ko per month, per day pala, sorry. $50 to $100 yan, mga ganyan. $50 to $100. Ano yan? Scalping halos. Kaya masakit, nakaka-stress. Yan, kaya pumasok tayo dyan. Meron tayong BTC, PM lang sa akin, Ma'am Kitchi. Okay? So now, tapos na tayo dito sa update ng ating EA. Okay? Pasok na tayo dito sa ating pag-aaralan talaga sa
araw na ito. So, pag-uusapan natin guys, yung SMC, ang tawag natin dito ay SMC. Hanapin ko lang nawala yung presentation ko. Pumapasok sa pictures tayo. Okay. Mamaya, pa-remind guys mag-picture tayo ng isang picture. Hindi na ako nagpi-picture ng webinar, pero marami-rami tayo ngayon. Okay ito. Okay, presentation. So, pag-uusapan natin, basic, very basic muna. Review muna tayo ng mga importante sa SMC. Tsaka natin pupuntahan yung scalping strategy natin. Sorry, hindi naman siya actually scalping, kundi hindi pala scalping strategy. Simplified SMC strategy. Okay. So first of all, sino ang nakakaintindi na ng basic market structure? Walang indicator, tumitingin lang sa chart. Can you type 3 kung naiintindihan mo? Can you type 1 kung bago ka pa lang dito? Gusto ko malaman yung sagot. Okay, 3, naiintindihan ni Ma'am Kitchi, ni Sir Milliard, Mark, Harold. Ilan lang. So yung iba hindi nakakaintindi. Sir Roy, okay. Merong isa na hindi nakakaintindi. Okay, simplihin lang natin dahil review lang ito guys. Marami tayong topic ngayon. So normally, ang presyo, may recent high, okay. Sir Roy, ikaw next kong tatanungin. May low. Okay, yung pinaka-latest low, latest high. Tapos, gumagalaw ang presyo. Okay, so ito yan. So, kung makikita mo yan, ang price pa ganyan. Tumataas, tapos biglang babagsak. So, sa pagbagsak na yan, nakakreate siya ng high, nakakreate siya ng low. Ngayon, ang lagi mong tatanungin, ano ang binasag niya? Binasag ba niya ang high o low? Kung binasag niya ang high, okay, ibig sabihin, ang presyo ng asset na tinetrade mo, posibleng tumaas ulit. Okay, so magke-create siya ng another high na tinatawag na higher high. So ito yung another high. Pero, ang another low, yung pinagswingan niya dito, higher low ang tawag. Pero wag mong gaanong intindihan yan. Laging isipin mo lang saan ang binasag niya. Sa sumunod na structure, binasag niya ang high uli. So uptrend talaga tayo. Ang tawag doon sa pagbasag na yon ay break of structure o BOS. Tandaan nyo yan guys Break of structure o BOS. Pagdating dito, binasag na naman niya. Pero pagdating dito, na-break ba yung ating higher high? Hindi. Bumasag siya sa baba. Tinatawag to ng ibang SMC trader na chok. Tinatawag to ni ICT na market structure shift. May mga kasama pa dyan. Tayo, tinatawag lang din natin yung BOS o Major Break of Structure. Pero BOS pa rin yan. Tandaan nyo yan Yung BOS na yan ang mahalagang pag-uusapan natin later on. Now, pagka dito, makikita mo, gumagawa siya ng panibagong low. Dito siya nagbabasag sa ilalim. Ibig sabihin, yung uptrend kanina, nag-downtrend na. So on and so forth. Laging tanong mo, saan siya nagbabasag? Ano ang BOS niya? Pero good thing, meron tayong indicator na tutulong sa inyo dyan. Now here, kung makikita nyo, dito nagkaroon na naman tayo ng choke o major break of structure. Kuha? Naintindihan? Sir Roy, can you type 4 kung naintindihan nyo? Yamang kayo yung bago pa lang dito. So, laging tandaan nyo lang, ano ba binabasag ng price ngayon? High or low? Kung high, pwede tayong maging bullish. Kapag low, pwede tayong maging bearish. Now, okay, klaro tayo dyan. Bukod dyan, isa sa dapat nating maintindihan, yung premium and discount array. Ang presyo, nagke-create ng high and low. Correct? Sa bawat creation ng high and low, okay, meron tayong array na napupuntahan. Okay. Pwede mong malaman yan using the Fibonacci tool or Gunbox. Yung 50% sa taas, ito, okay, yun ang premium na tinatawag. Yung 50% sa baba,
yun ang discount na tinatawag. Tandaan nyo, kanina, taas-baba ang presyo. Okay? So, yung isang swing, ang tawag dyan, isang swing, meron tayong tinatawag kasing sell-side liquidity, yung sa ilalim, buy-side liquidity. Kahit yung terminology, huwag nyo gaanong intindihin. Importante na iintindihan nyo yung konsepto. Now, kung mapapansin nyo, ito yan. Okay? Palalakihin ko lang. Nagtataas baba, ito yung high natin, ito yung low natin. Okay. Yung isang swing dyan, yung high and low natin, makikita mo, yung gitna niyan, yun yung premium o discount. Okay? So on and so forth. Kahit pabagsak ang market, merong area ng premium and discount kada swing. Okay, yun dito, meron kang makikitang premium and discount. Okay? Pero halimbawa, kung pataas, ito kukuhanin mo. Yan. Pagka bababa, ito kukuhanin mo. Okay? Hindi ito. Itong pataas na to. Yung pababa. Okay, yung pababa. Okay, pero hindi gaanong mahalaga yan, guys. Kasi mamaya, pinapaintindi ko lang sa inyo yung konsepto ng mapag-aaralan natin. Mamaya, pagka ginamit nyo na ang Fibonacci, yung target entry price natin, ibig sabihin, yun na ay nasa premium or nasa discount. Kuha, ha? So, intindihin lang natin na normal sa atin, kapag ka ikaw ay magbebenta, dapat nasa premium ang price. Kung ikaw ay bibili, syempre gusto mo discounted ang price. Tama? Okay. So, dapat nasa baba para pagka naglong ka, tataas ang presyo. Mananalo ka. Okay? Kung mapapansin nyo, dito sa ating sample, meron tayong tinatawag na FBG. I-discuss natin yun later. Huwag kayong mag-alala. Pero kapansin-pansin sa sample natin na sa fair value gap umuuntog ang presyo. Correct? Sa fair value gap umuuntog ang presyo. Dahil kasama yan sa criteria ng pag-uusapan natin later on. Pero may sikreto. Mamaya, huwag kayong mag-alala. Second, kung mapapansin nyo, okay, kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng, ito yung premium and discount, technically, mahalaga yan. Mamaya, yung Fibonacci natin, meron ng shortcut kumbaga doon. Matik sa premium ka makakabili, matik sa discount ka makakabili. Okay? Klaro tayo doon. So, sino ang nakakaintindi na ng premium and discount? Can you type 7 kung naiintindihan? Kung may tanong, i-type nyo yung tanong o kaya mag-unmute lang kayo. Premium and discount, naiintindihan? Okay? Okay? Okay. Thank you sa mga sumagot. Milliard, Harold, Mark, Matt. Okay? Now, klaro sa inyo to Kung klaro sa inyo to, okay na tayo. Move on tayo. Walang tanong dun sa iba. Now, pupunta ngayon tayo sa liquidity. Liquidity, dyan maraming volume of orders. And normally, yan yung parang support and resistance ng mga retail trader. Okay? Yung mga support and resistance ng retail trader. Ngayon, may mga example tayo. Ngayon, ito yung ilalim, yun yung sell side liquidity. Okay? Yung taas, yun yung buy side liquidity. Mamaya pag-uusapan natin yan. May mga sample ng liquidity. Ibig sabihin, ito yung mga example ng liquidity. Halimbawa, equal low, ito. Okay? Isa, dalawa, yung week nila nagtagpo sa parehas na presyo. Pagka yan ay nasa ilalim, possible bullish. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag niyong ganong intindihin yon. Okay? Pagka yan ay nasa ibabaw, possible bearish tayo. Ang equal high. Yan yung tinatawag na double top, double bottom sa pattern. Similar yan. Ngayon, meron din tayong high lows na tinatawag na momentum shift na part ng liquidity. Pwede yan pagka nagdire-diretso yan, yan yung papasok na dyan, yung trend line na example natin. So, ulitin ko, liquidity,
andyan yung mga support and resistance ng mga retail trader, tapos dyan nadadali sila dahil yung mga whales gustong ibagsak sa area na yan, lampasan pa ng kaunti. At mamaya pag-uusapan nga natin yung liquidity sweep. Okay? So, yan yung liquidity and sample. Meron din tayong liquidity ng trend line pagka naging tatlo na. Ngayon, pansinin nyo to. Dahil dyan, meron na tayong iba't ibang buy-side liquidity. Okay? So, una muna, ito hindi na natin di-discuss ng husto. Parehas naiintindihan na naman natin yan. Pagka gumawa ka ng trend line, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, bullish trend liquidity occurs when price is consistently respecting an upward or downward trend line, creating areas of liquidity where traders expect a potential breakdown or continuation of a bullish or bearish trend. So, yan ang mga inaabangan ng mga trader. So ngayon, halimbawa, sa example na to guys, meron tayong buy-side liquidity sa taas. Kung makikita nyo, yan yung mga swing. Kung familiar kayo sa mga supply and demand zone, halos similar din yan. Hindi yan nalalayo. Naiiba-iba lang ang pangalan, pero yung konsepto sa totoo. So sa taas, ito yung buy-side liquidity, and then sa baba, yun yung sell-side liquidity. Okay? So yan yung ibang example natin about liquidity. So sa liquidity sweep naman, ito yung may lumampas. Yan yung manipulation sa iba. O kay ICT tinatawag din yan. Accumulation, manipulation, and distribution. AMD na tinatawag. Ngayon, pagka nakita mo yan, normally, coach, ano ba itsura niyan? So, ang itsura niyan, normally, ganito ang liquidity sweep. Liquidity sweep occurs when large institution push price to lever of liquidity. Bakit liquidity sweep yan? Ano sabi natin kanina, dito madalas naglalagay ang mga tao sa support and resistance ng mga stop loss, ng mga retail trader. So normally yan, tataasan lang nila ng kaunti, hindi yung sobrang taas. Okay, kunyari dito, eto, mag-short ako, mag-short ako, dito ang stop loss ko, taas-taasan ko. Sa pool ba, yung stop loss niya? Taas-taasan ko. Kasi kung sa picture yan, malaki-laking pips na yan. Sa poll, hindi. Kung nakikita nyo sa poll, yes or no. Sa poll. Okay, sa poll niya. Ito, lumampas. Okay, yan yung liquidity sweep. Pero, fake out na tinatawag na akala mo, kasi una, magiging candle yan. Uy, nag-breakout na, reverse, ano na tayo, reversal na, hindi na pababa. Doon na papasok yung liquidity sweep. Fake out yung tawag ng iba. Okay, o manipulation. So, meron tayong tinatawag na ito, kasama to sa pwede mong tignan, pero hindi ito amas doon sa criteria na pag-uusapan natin later on. Pero maganda to na nagdo-draw kayo ng liquidity guys, para habang nagte-trade kayo, nakikita nyo. Kasi kung meron pa kayong ibang strategy, matutulungan kayo nito. Okay? At least klaro sa inyo yan. Tawag din ng iba dyan, grab hunt. So meron tayong buy-side liquidity sweep na sample dito. Okay? Meron din tayong sell-side liquidity. Ngayon, ito ang tanong ng iba. Okay? Ito yung example natin. So, ang nangyari dito, nagkaroon tayo ng sell-side liquidity. Nagkaroon tayo ng fair value gap. Inuntugan yung fair value gap. Na-fill niya yung almost 75% ng fair value gap. Tumaas. So, normally yung iba nagte-trade ng ganyan lang. Pero mamaya, iba yung style natin. Sample lang to ng liquidity sweep. Ang tanong, coach, ang liquidity sweep ba, requirement, week lang, o body? To be honest, based sa experience and then sa research ko rin, wala talagang rules na week lang siya. Mas maganda week, mas ramdam mo, okay? Pero may time na body siya. Pero sa criteria natin mamaya, hindi gaanong sobrang halaga niya, pero nagdadagdag ng confirmation. Tandaan nyo to guys,
nagdadagdag ng confirmation kapag may liquidity sweep. Tandaan nyo yun. Nagdadagdag ng confirmation kung may liquidity sweep. So, dyan napunta yung liquidity sweep. Tandaan nyo rin, ito yung itsura ng mga liquidity sweep natin. Okay? Yan yung mga itsura. Tsaka yung liquidity trend line natin, equal law. Okay? Iba't ibang example ng liquidity, bullish, momentum shift. Ito yung momentum shift na biglang pababa pero tumaas siya, momentum ano yun, na liquidity, meron tayo. Kung tutuusin, basic trend line yan, yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Basic trend line is a part of liquidity. Actually, not a part, it's a liquidity. Okay? So, klaro ba ang liquidity? Can you type 8 kung klaro sa inyo? Kung hindi pa, magtanong. Type 8 kung klaro ang liquidity. 8 po, 8. Letter A. Okay, sige, kung may tanong ba? Wala naman? Okay, good. So, ang next na pag-uusapan natin, ito guys, ang mahalaga ha, yung pag-uusapan natin. Ang next na pag-uusapan natin is displacement. Kung hindi ako nagkakamali, sa Module 6, Module 6, in ICT Mentorship 2022, na-discuss ang displacement as a part of market structure shift. So ano ba ang displacement? Ito yung malalaking mga candles, pwede siyang single candles or multiple big candles, long candles, na kung saan nagkikreate din siya ng FBG at nag-cause siya na magkaroon ng break of structure or shift. Hindi lang yan basta shift guys ha, pwedeng break of structure or shift. Dahil doon, mako-consider siyang displacement. Ang good thing, ito yung good thing, papakita ko na sa inyo. Punta lang kayo guys dito sa TradingView, i-type nyo lang ang displacement, visualizing displacement TFO ni trader or op, okay? Trader for op, okay? Trader for op, yan ang kuhanin nyo. Malinis ang displacement niya compare sa iba. Ang hirap maghanap ng matinong displacement. So, ang mangyayari niyan, kapag ka may displacement, mapapansin nyo, nagkukulay dilaw. Pero ang labas niyan ay makikita mo pa rin yung candle niya. Okay, makikita mo pa rin yung candle niya. Kaya pwede mo siyang medyo wag gaanong idilaw. Pero ayan, kita mo naman yung pula. Yung wick, kung ano yung wick. O, yun yung makikita mo. Maganda dyan, displacement yun. Makukuha mo kaagad. Okay, now, so yan ang mga displacement. Makukuha natin kaagad ang displacement with the help of Teka lang, nawala yung aking ano. Okay. So kailangan ang displacement maximum yan, generally merong yan fair value gap o yung imbalances. Ngayon, ano ba yung imbalances? So pag-usapan na natin ng sabay yung displacement and imbalances. Sa market structure shift, para makumpleto yung market structure shift, meron tayo dapat na break-up structure. Meron tayong itong displacement. Yung kanina, break-up structure o yung alam ng iba, shock, yun yung market structure. Pero dito, sa criteria natin later on, kahit break-up structure lang ng continuation trend, pwede. Basta merong lilitaw na displacement. So, yung dilaw na candle. Okay. Ngayon, ito yung fair value gap. So, ang meron akong naiiwan. Okay. Sa fair value gap, meron tayong, i-double check ko lang guys, meron akong na-download eh. Meron akong picture kanina ng para makuha natin yung pag-field ng fair value gap, makikita mo rin. So, check ko Bakit wala dito? Ayun, okay. Pakita ko sa inyo. Okay. Ito na lang, pakita ko rin. So, ito yung fair value gap. May tatlong klase ng pag-fill ng fair value gap. Pwedeng buong fair value gap,
fulfilled, pwedeng consequent enroachment o ibig sabihin yung 50% ng FBG lang ang na-filled. Okay? Lakihan natin. Meron tinatawag din na entry deal. Sinundot lang niya yung fair value gap o ang tawag dyan yung IO, institutional order flow entry deal. Okay? Pero yan yung sinundot lang yung fair value gap. So at least merong kayong naiintindihan na yun pala pumapasok siya sa fair value gap. Okay? And now, kailangan mo ng isang Fibonacci para sumukat sa high and low. Ito pa, hindi na to. Teka lang guys ha. Wala yung... Kailangan mo rin ng Fibonacci. Ibibigay ko to sa inyo. I hope lahat member na ng Tickmill. So, pwede nyo namang kopyahin kung ayan. Pero para maging member kayo ng GC, para hindi ko makalimutan, lahat ng pag-uusapan natin ngayon, ilalagay ko sa GC ng Tickmill. So, yung mga naging member dito, sila yung nag-register sa Asasi Community. Okay? Hindi mo kailangan mag-deposit, guys. Tatandaan niyo yan. Hindi nyo kailangan mag-deposit. Pero of course, kung gusto nyo, kung pwede kayo mag-trade soon with Tickmill, mas maganda. Especially, malapit nang lumabas yung cent account din nila. So, ibibigay ko dito, guys, yung sama ko na to. Maganda kasi ito eh. Itong entry. So, yung buong presentation, kasama yung Fibonacci, ilalagay ko dito. Okay? Ayan. So, sa Tickmill yan, dun sa VIP, mailagay din. Okay. Now, dito sa ano sa sa Tickmill na no. Okay. So yung Fibonacci natin, ito yung setting. So kailangan na naka-check yung 0, 0.79, 0.71, 1, negative 27, negative 0.62% at negative 1. Okay? Ganyan lang siya ha. Paano natin makukuha yan? Ito ang itsura niyan, guys ha. Okay. Kung makikita nyo, modified yan sa ICT 705, okay? Pero makikita nyo, Coach, bakit 71 or 79 lang ang naka-yellow dyan? Okay. Papapasok na tayo sa mismong strategy natin. Okay? Pero bago yan, may tanong? Okay. Na-add na kita, Sir Joseph. Sa pagkakaalam ko, hindi pa ba? Add na kita ngayon. Sorry kung hindi pa. Hindi pa. Okay. Sorry. Okay. Sino pa ba? Okay, Ornopia. Sino pa? Okay. RA, Sir RA. O sige, Sir RA. Kasama ko to sa ano. Ano bang pangalan niyo, Sir, sa ano? Anong pangalan niyo, Sir RA, sa RM Victorious ba? Sa Facebook? Pakisuyo po. Pa-type para ma-add ko na. Yung displacement, tsaka mo, anuhin natin yan, Sir RA. Pangalan po, Sir RA. Ayun, Sir Rene. Okay. Ito. Oops. Ibang Rene to. Rene Andrew. Oo, hindi pa. Ayan, na-add ko na po kayo. Okay. Na-add ko na kayo. So, yung mga iba na ano, ito mga kilala ko kasi may mga may tickmill dito. Now, okay. Yung reversal, mamaya natin pag-uusapan. Dito na tayo sa mismong plan. Okay. So, wake up na guys kasi nandun na tayo sa ating mismong strategy. Okay? Nandito na tayo sa mismong strategy natin. Inaayos ko lang, hindi ko makita, ibibigay ko sa inyo. So, sa strategy na to, kailangan ko ng 4 hours para sa swing trade. Una muna tayo sa swing trade. Okay? Swing trade muna tayo, hindi tayo sa intraday.
So, ang reward sa ano, mas malaki sa strategy na to. Pero hindi everyday may trade ka. Baka sa isang buwan, sa isang week, meron kang isa o dalawa. Mapalad ka na kung may dalawa. Ngayon, depende na lang to sa hahanapin mo. Take note din pala, buti naalala ko, maayos ang strategy na to through by backtesting and experience sa Forex, sa commodities, gold, silver, uh, stocks and indices, sa mga indices like US 100. Ang una actually nating sample is US 100. Okay, now, kung mapapansin nyo, may nakahiwalay dito, pero itong tatlo, ang pinaka-importante. Okay? Lalagyan natin ng its mass criteria. Ibig sabihin, guys, pagka wala nito, hindi ka papasok ng trade. Tandaan mo yun, ha? Tatlo lang yan. Tatlo lang yan, guys. Okay? Pagka wala yan, hindi ka papasok ng trade. And then, mag-uumpisa tayo sa 4 hours. Okay? 4 hours na yan. Ngayon, ano guys, mag 1 minute CR break lang ako. Medyo talagang ihing-ihi na. Okay, 1 minute break lang ako. And then, basahin nyo lang to nang magka-idea kayo. Then, pag-uusapan natin ito, yung mismong strategy na. Okay? So, okay ba kayo dyan? Papayagan nyo ba ako mag CR break for 1 minute? Actually, 30 seconds or 1 minute. Kung papayag kayo, type 1. Ayan o, pa-CR break din. Sige, CR break tayo, 1 minute lang. Okay? Okay guys, so ito na tayo, main strategy. So may tatlo tayong criteria na dapat ano. Nandito pala si Sir Richard. Joke. Good evening sa iyo. Hindi ko napansin ha. Sir Richard, ayos yan. Okay, ito isa sa malakas sa SMC na coach. Actually, nagpahinga na siya sa coach, nagpapayaman na lang siya. Okay. Hindi siya tumutulong yan sa atin. Okay, game. So una guys, number 1 ay displacement. Ito ang importante. Okay? Number 1 sa ating number 1 na mass criteria is displacement. Ano wala yung displacement ko? Displacement. Okay. Number 2. Okay, number 2. Breakup structure and imbalances. Magkasama yan, o FBG. Kung naiintindihan niyo yung FBG tsaka ano. Pero normally, kapag ka may displacement, matic, lalo na dito sa nakikita ko, matic, meron na siya. Number 3, last for entry, is 71% retracement. Kung wala yan, hindi ka papasok. Especially 4 hours. Okay? Kung wala yan, hindi ka papasok. Pag-usapan natin yan ngayon kung paano. Halimbawa, okay. So, tandaan natin yan ha. Tatlo yan. Displacement. Okay, kuhanin ko nga uli. Aayusin ko na dito sa notepad ko. Okay, now, it's a mass criteria. Ngayon, yung HTF alignment, higher time frame, pagka 4 hours, maganda tumingin sa 1 day para makita mo lang yung bias. Ang bias ba natin, bullish pa ba tayo o ano na. Ngayon, pwede mo rin tingnan, meron bang nasa premium or discount na ba tayo sa 1 day para makikita mo kung saan ka maaaring mag-focus. Pero coach, pwede ko bang hindi na isipin gaano yon kasi gusto ko simple lang. Yes, it's up to you. Depende yan sa na-practice mo. Okay? Pero habang nagdadagdag ka ng mga confirmation or confluences na strategy mo, mas lumalakas yung strategy. Pero yung tatlong ito, hindi dapat mawala. Meron na akong tinignan, pero mamaya hindi ako mag-cherry pick. Ibig sabihin ng cherry pick, tinignan ko muna kung sasakto ba to sa strategy, hindi. Actually, ito, kanina ko lang sinilip. Ito, ganito. Ito, ganito. Yung iba dito, naging trade ko noon pa. Siniwing trade ko siya. So now, ang unang papasok, kailangan magkaroon ka ng indicator
na displacement TFO. Okay, yung sinabi ko kanina na displacement, visualizing displacement TFO ni trader for op. Okay? And number 2, para medyo hindi ka na mahirapan sa breakup structure sa simple SMC, kuhanin mo yung Fluid Trades SMC Light indicator. So pagka tinype mo yung Fluid Trade SMC Light, okay, indicator by PMG Jib. Okay? By PMG Jib. Okay? Yan lang indicator na yan ang kailangan mo. Pangatlo, ano itong 71 retracement? Pupunta ka ngayon sa Fibonacci. Okay, Fibonacci. Ito, Fib retracement. Remove natin. And then, hindi yan kasi ang ano eh, ang Fib retracement pagka umpisa pa lang, punta tayo sa default. Apply default. Ganyan ang Fib retracement. Okay, hindi pa ako nag-focus magturo ng Fib retracement. So, ngayon pahapiawin natin. So, gagawin mo lang diyan, a-adjust mo lang 'yan, guys. Siguro 'yan yung mga kulay, palitan mo lang. And then dito normally yung background tinatanggal ko. Ayoko ng may background. Gusto ko linya lang. And then syempre, nininipisan ko yung linya. So, ang mangyayari niyan pagka nag-click ka dito sa kulay, okay, sa kulay, ito yung trend level line dito sa pinakamanipis para manipis yung level line mo. Okay? And then gagayahin mo lang yung ayun napakadami kong ano eh. Ito Asahi SMC 101. So ito lang ang gagayahin mo. Yung binigay ko sa atin. 0.71 to 79. Ibig sabihin, papasok ka lang kapag ka meron pumasok sa 79. Pero bago yon, okay? Una, makakakita ka ng dilaw. Okay? Kasi ibig sabihin, displacement yon. So, tingnan natin. Meron ako dito nakita 4 hours. Okay? 4 hours. Ang nangyari, uptrend tayo. Coach, may dilaw dito. Ba't hindi mo pinasok? Okay. Pwede ko yung pasukin kung gugustuhin ko. Una muna dito. Sige, mag-ano tayo, mag-analyze muna tayo. Ang displacement dito, ano? Bearish. Pabagsak. Tapos, nakita natin, tumaas. Okay, pero wala pa tayong matinong breakup structure kasi itong malinaw na breakup structure. Ito, hindi ko ma-consider to na breakup structure. Ito, pwede rin. Okay? Pero, umabot ba ng 71%? Hindi. Okay, hindi rin, kaya hindi yan papasok sa criteria ko. Maaring ito, kaya lang ito, hindi po, ang ano pa dyan, ito pa. Ito pa ang isa pang nakita ko dyan. Lumitaw din ang bullish na TFO. Kaya big no ako dyan. Hindi naging malinaw ang bias through the help of displacement kung nasaan. Tsaka particularly kung sa basic ako, kung 4 hours lang ang pagbabatayan wala akong breakup structure dito na malinaw. Ito, itong breakup structure na binigay ni SME Light, hindi ako agree dyan. So, hindi ako magte-trade. Ngayon dito, coach, bakit dito pumasok ka? O dinrawingan mo? Ngayon, ito. Una, may displacement. Checklist tayo. May displacement? Yes. Pangalawa, nag-create ba ng imbalances? Yes. Okay? Ito, nag-contra pa eh. Okay, nag-contra nga to eh. May displacement pa ring isa dito eh. Pero pansinin mo, malinaw ba ang breakup structure? Yes, malinaw na malinaw pa sa araw. Okay, meron dito, pwedeng yan, pwedeng dito. Kaya dito pa lang, sa area na to, mag-iisip na ako, there is a possibility na mag-downtrend na tayo. Tama? Okay. So, paano ko ipa-plot yung PIV ko? Yung FIB ko.
Ang pupuntahan ko dito guys, para sa akin, kasi ito yung pinaka-highs and lows kung paano ka mag-pipib. Kasi pwede mong sabihin, teka coach, may green candle dito. O kaya, ano ba yung pinaka-recent high? Okay. Personally sa akin, pwede ko siyang, para safe lang ako, dito na sa pinakataas, pinaka-recent high ko. Pwede rin ito eh. Okay, pwede rin yan. Pero ang point ko is, kasama ba sa criteria talaga natin? Ang criteria natin is ano? Maghanap ng ng displacement. And then nakikita na tayo ng displacement. Pagdating dito, eto guys tingnan nyo maigi nakita mo na umaangat na siya. Nag-create na siya ng swing. Doon ka na ngayon mag-aabang. Magkakaroon ba siya ng reversal sa 71%? Kung magkakaroon siya ng reversal sa 71%, mag-e-entry ka. Pero saan ang exit mo? Okay? Ang exit mo dito sa 0%. Kung saan ka eto lang din. Actually, TP1 mo yan. Ang TP2 mo, ito, yung 0.27, TP3 mo, 0.62. Nagtutuloy-tuloy din kasi. Okay. Tingnan nyo, pumalo ba sa 71%? Yes. Pumasok siya doon sa 71 ko tsaka 79. Ang stop loss ko somewhere here. Kung nabibigatan ka dyan, nalalakihan ka dyan, it's up to you. Pero hindi dapat malapit sa 79. Okay? Malayo talaga dapat. Pero pinaka-safe talaga dito. Kung gusto mo, yan na rin mismo, ang stop loss mo. Kaya kung may proper margin ka, hindi masakit yung stop loss na yan, to be honest. Kasi kung ang margin mo ay 20% ng capital mo, ay may kalalagyan ka. Okay? Ngayon, tingnan nyo to. Pasok ba? Yes. Nag-TP ba? Actually, dito siya nag-TP. Pero sinundot niya ulit ito, yan. Pasok siya dito. So, pasok ba siya sa checklist natin? Yes. Displacement, meron. BOS, meron tayong valid BOS. So, yung binibigay ni Fluid Trade, gusto ko yan. Pero ang isang gusto ko dyan kay Fluid Trade, wala pala dito, tinanggal ko. Hindi, meron. Nagbibigay yan supply and demand zone. Ayan, ito to, yung mga demand na ganyan. Yung guhit na yan. Isa yan sa gusto ko kay Fluid Trade. Mga point of interest ko. Okay, so isa to na example. Ang US 100 guys, US Tech yan sa 100 sa Tickmill ha. US Tech 100 yan sa Tickmill o yan yung Nasdaq natin. Okay, pansinin nyo to. Okay, may displacement pero hindi umabot ng 71. Kung makikita nyo dito, kasunod-sunod yung displacement, pababa siya. Pero hindi na siya nagtuloy, angat. So wala siya, hindi siya pasok sa criteria yung 71%. So hangga't hindi pumapasok yan sa 71%, hindi ka mag-e-entry. So yun yung mahalaga. Ito naman, okay. Pasok to sa 71%. Kung makikita nyo, pumasok din siya sa fair value gap. Okay, sinundot niya yung 71%. Actually, ang laki ng inabot nito. Umabot siya hanggang TP1 to hanggang 4, TP4. Eksakto sa TP4. Okay? By the way, yung TP na yan, actually, dito ang TP1 ni ICT. Pero dito sa strategy na to, dito lang tayo. Kasi tandaan nyo, 4 hours yan. Kaya ang daming FIPS niyan. Okay? So, ang pinakasikreto lang talaga natin dito is 71%. Ngayon, Coach, wala akong nakikitang BOS. Yes, ito BOS yan. Consider na BOS yan sa 4 hours na yan. Okay? Now, kung titingnan mo, from here to here to here, ayos yun. Para akong nag-Arabica. From here to here, yan. Okay. Sinundot niya yung ating 71%. Entry yan. Pwede kang mag-buy limit, sell limit, maglagay ka ng order na yung price pagka pumunta dyan, magsasell ka. Pwede mong gawin yan. Alam ko si Coach Richard nagaganyan eh.
pagka tumama, mas prefer, actually mas masaya 'yon. Ibig sabihin, hindi ka nagpipilit mag-trade. Hihintayin mo talaga yung presyo dumating do'n. Pagka 'yan na-practice mo guys, yung discipline, okay? Week to week ang plot, mas maganda week to week ang plot. Okay? Good question. Week to week 'yan. At kukuhanin mo yung week na 'yon hanggang sa week dito. Okay? So, abot siya. Now, kung makikita niyo 'to, ito pataas. Wala siya, hindi siya pumasok, may BOS, pero hindi siya pumasok saan? Hindi siya pumasok sa 71%. Ito, hindi mo pwedeng kuhanin 'to. Now, gold tayo. Ano tayo dito? Wala rin tayong actually tingin pa lang. Ito displacement, Okay. Okay, good. Sumagot si Coach Joker, yes. Kasama kasi diyan yung open and close. Kasama diyan naglaro ang presyo, kaya week to week tayo. Now, kung mapapansin nyo guys, dito, eto, hindi umabot to. Tong swing kasing ito yan eh. Nag-bullish tayo dito. Okay. Kanyo, hindi siya pasok. So, hindi mo ma-entryhan yan. Pero sa lower time frame, mapapasok mo to. Magsa-71% to sa lower time frame. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo magche-cherry pick. Ngayon guys, pwede kang mag-back testing yan dito. Now, ito yung isang example. Dito, nagkaroon tayo ng breakup structure dito sa price na to, doon pumasok si displacement. Kaya maganda talaga, breakup structure and then makakakita tayo ng displacement. Ngayon, yung week dito, yung pagpa-plot dito, pwedeng maging pagtalunan ng iba yan, okay? Kung bakit ito ang dulo ko, pinilit ko lang ba na pumasok yung 75? Okay. Re-remove ko yan, ha? Ito guys, pagka drinewingan nyo ng pot, teka lang hanapin ko yung aking, yan. Zigzag, kumbaga, nawala. Ito. Green to, down, up. Actually, may maliit din doon. Ganyan yan. Para makita nyo yung ano. Okay? Nakakasunod. Mhm. Yung dulo ng red and green. Kasi tumaas. O di gaganyan yan. Gaganyan yan. Tapos ito red eh. Ito ang dulo niyan. Ayan yan. Para sa akin personal view ko yan. Kasi green to eh. Dito ko sa last red na week. So pagka yan ay piniv ko, from here, ito yung pinakamababa. Okay? From here to here, sa pool yung 71 ko. Kung dito sa ano, masasapul din. Kung gusto mo yung green sapul pa rin kung tutuusin. Ayan, maliit na yan. Kung gusto mo ito pag ang swing mo. Kaya lang kasi ito green, ito red natin. Ngayon kung pupuntahan mo yung lower time frame niyan, 1 makikita mo yung swing niyan. 1 hour, anuhin natin para lang maging malinaw. Sa 1 hour, kita mo yung swing ngayon. Kung tama yung fib mo. O, dito yung fib natin. Okay, ito yung green naman. Ito yung red. Okay? Pero 4 hours tayo naka-focus. Kung gusto mo lang makita yung detalye ng mga zigzag na yan, kung ano yung pinaka-weak. So, ano lang ang tatandaan mo sa strategy na to? Tatandaan mo lang yung tatlong criteria natin. Punta pa tayo ng isa, Euro-USD, para makita natin. So, yan yung mga sample natin. Euro-USD, hindi ko na sinilip yan. Okay, ito, displacement natin. Nagpakita pa ng baba. This is not 71%. 50% lang to. Okay? Etong displacement na to, lampas sa 79% to. Okay? Etong swing na to, okay? Ang isang questionable lang dito guys, mahirap pasukin yan sa 4 hours. Bakit? Anong wala dito?
Pasok nga siya sa displacement tsaka 71%. Ano yung nakikita niyong wala? Para makuha niyo yung criteria kung papasokin niyo o hindi. Para sa akin, incomplete to. Pero, pasok. Ang laki nga ng binaba eh. Ano ang wala? Guys, dito. Ah, ito po ang FBG. Meron siya. Ayan o, FBG yan. Ito. Ayan ang FBG niya. Gusto kong makita nyo. Yun, nasa poll ni Sir. Okay. Tandaan niyo yung criteria natin. Mass criteria natin. Yan ang tatandaan nyo. Magkasama ang BOS tsaka imbalances. Ang boss niya, andito sa area na to. Okay. Nag-signal siya ng ano. Pero pagdating dito, ang boss niya, kung titignan mo, ay pataas. Alanganin ka na mag-short. Ngayon, lower time frame, there is a big possibility na makita mo ito sa lower time frame. Kaya kung mag-intraday ka. Pero bakit malakas si 4 hours? Malakas si 4 hours pagdating sa strategy na to. And then, kung gusto mo na mas magkakaroon ng noise tayo, pero pwede nyo yan actually, doon sa ating 15 minutes. Pero sa 4 hours ka pa rin titingin. Okay? Yung 4 hours mo ang magiging overall bias mo, and then 15 minutes, pwede ka doon mag-intraday. Pero sa 15 minutes, anong gagawin mo? Ganun pa rin. Yung tatlong yun, hahanapin mo lang. Una, displacement. Okay, displacement. And then, yun na. Ito, itong displacement na to, alanganin din. Okay, ito, may boss pataas. Pero kita mo, hindi na, lumampas na siya. Isa pa, once na alanganin, pagka lumampas na ng 79, okay, personally, pagka lumampas, di ba, may flat tayo, kaya nakadilaw yun. Pero kung weak lang ang aabutin ng 79, okay, wag lang magiging body. Ito, itong displacement na to, bearish. Pero ito, nag-71% to eh. Pero hindi to pasok sa criteria natin, guys, ha. Pero pasok siya sa, dito. Yan, baka malito kayo. Bearish to. So, ang binibigay niya na signal sa inyo. Pero, dyan na papasok kung may inverse, yung ibang strat nyo. Ngayon, pinakamaganda guys, gawin yung mechanical ang and then mag-backtest din kayo with the 71% retracement. So, ang trade mo lang is 71% retracement. Habang binababa mo ang 71%, ginawa mong 62 kasi yun nga yung sa optimal trade entry. Okay? Mas nagiging noisy yung para sa akin mas yung probability hindi mas humihina personally. Subukan yung ibaba, gawin yung mag-backtest kayo. Ang solusyon kasi dyan is backtest. Kuhanin yung 62, yung nasa optimal trade entry. Tignan nyo. Although maraming papasok, pero hindi ko sure kung magiging satisfied kayo. Okay? So, ito, walang liquidity sweep pero almost equal high. May liquidity tayo dito. May breakup structure din tayo pababa. Ito, yung una. So, pagka yan ay pinlat ko, pasok siya sa 71%. Okay? Yan. Klaro? So, nakakasunod ba? Can you type 3 kung nakakasunod naman and klaro kayo? Okay? Nakakasunod lahat? Okay, good. Okay, so, ngayon, pwede nating subukan din yan sa 15 minutes. Kung halimbawa papasok kayo and then tignan nyo rin kung unang-una, yan, pwede nang mas maging mahigpit kayo ngayon. Pwede nyong higpitan yung inyong strategy, magdagdag kayo, it's okay. Pwede ko ba, coach, i-modify yan? Personally, yes. Depende sa backtest mo, depende sa experience mo. Pero ito yung pinaka-basic na nakita ko na pinaka-simplified
And then itinaas ko siya sa 71%, between 71% retracement to 79% dahil yung probability niya para sa akin ito yung mas solid na trade, hindi sobrang noisy, especially pagka nag-swing trade ako sa 4 hours. Pero pwede siya sa 15 minutes, ginagamit siya sa 15 minutes. Kahit na yung mga ibang community na gumamit din ng 4 hours, gumagamit din sila sa 15 minutes. Now, pero ang gamit nila, actually, modified ko na siya. Kasi mas pinasimple ko yung diskarte dito sa 71%. Sa ibang community, wala silang displacement. Hindi nila hinahanap ang displacement. Hinahanap lang nila yung breakup structure tapos FBG imbalances. Pwede nyo ring itry yon, it's up to you. Ang mahalaga, nakuha nyo yung konsepto. Ano yung konsepto? Dapat nakikita nyo kung saan papunta yung probability ng market. Kayo ang nakakasabay sa market. Hindi nyo pwedeng utusan ng market tataas. Tumaas ka, bumaba ka. Ikaw ang susunod. So you need to be humble with your strategy and don't forget your risk management. Okay, kung klaro sa inyo, please pwede kayong magtanong. Ayan, meron pa tayong isang coach na guest pala, si Coach Joker, Coach Richard. Mas maraming alam yan pagdating sa SMC. Mas nauna yung nag-SMC sa akin. Ako kasi divergence trader ako guys, plus may kaunti ako indicator, tsaka ako nag-SMC. Pero more on order block ako noong mga nakaraang taon. Doon ako order block with my strategy. So guys, tanong lang. May tanong kayo? So backtest nyo to and then I need your feedback. Sana makapag-comment kayo sa akin once na backtest nyo na ito. So may tanong ba? Wala naman. Kung klaro sa inyo to guys, can you please type 7 kung na-enjoy nyo yung ating strategy webinar. So tandaan nyo lang meron tayong tatlong primarily na tatandaan. With this strategy, you need to be simple. Hindi nyo kailangan ng masalimuot, pero at least naiintindihan nyo yung liquidity, naiintindihan nyo yung fair value gap. Now, ano yung tatlong criteria na dapat nyo tandaan? Number 1, ano yung first criteria? Gusto ko may sumagot. Number 1, letter D. Binigyan ko na kayo ng clue. So, number 1, wala pa rin yan, okay. Displacement. Number 2, breakup structure plus FBG or imbalances. Number 3, dapat pumasok siya saan? Pumasok siya sa 71% optimal trade entry o FIB natin. Kung wala doon, mag-e-entry ka ba? Paano kung kulang ng isa? No, hindi ka mag-e-entry. Ganon ang strategy. You have to be mechanical. Kung wala doon, wag mong ipilit ang trade. Diyan maraming kumbaga nasusunugan. Okay? Hindi lang siya pang swing, pwede rin siya sa 15 minutes. Sinabi ko na kanina, pwede siya sa 15 minutes. Pwede nyo siyang i-backtest and then pwede nyo siyang dagdagan ng confluences ng mga strategy na alam nyo. Okay, once na ginawa nyo yan, sa 5 minutes, pwede rin. It's up to you. Ngayon, dagdagan mo pa ng confirmation sa 5 minutes. Ibig sabihin, magdagdag ka ng isa pang criteria o dalawa. Okay, like for example, maganda sa 5 minutes, ang abangan mo na yung may chok o market structure shift. Yung mga ganon. Okay, pero di bale, magkakaroon tayo ng iba't ibang mga basic strategy kasi mas gusto natin simple. Simple, mas madali, mas maganda. Okay, yun nga yung pinagkukwentuhan namin nung nakaraan kahit sa VIP mentorship. Hindi mo kailangan ng masalimuot. Ayan, si Coach Joker, si Coach Richard, nakikita ko chart niyan. Napakasimpleng, very basic na SMC. Pero makikita mo siya, hindi siya papasok. Tapos, ang sikreto, margin. Hindi yan nagpapabago-bago ng margin. Tama ba, Coach Joker? Coach Richard? Okay, ang sikreto, nandyan, disiplina. Pagka naging sugarol ka, pasok ka ng pasok, wala mangyayari. Okay?
So, yun lang guys. Thank you again for watching and doing our webinar. And as I mentioned, okay, uh, may tanong po ba? May tanong. Okay, so thank you again sa lahat. Thank you Coach Joker at nakinig ka. Ah, okay ba yung ano, bigyan mo ako ng PM at alam ko mas expert ka sa akin sa SMC. Pero gusto ko lang maringin yung feedback mo rin as a veteran sa SMC. Kay Sir Jomar, Sir Joseph, Ma'am Liz, Sir Mark, Sir Matt, Sir Millard, Sir Rene, Sir Rico, Sir Roy, salamat. As I mentioned, okay, BTC update tayo later on. Okay, so thank you for watching. Thank you, Tikmil, no? Thank you, Tikmil. Nandyan ka lagi to support our newbies and Asasi Crypto of Forex. Okay. May pahabol na tanong. Maganda yata to. Tama ba observation ko, Coach? Pag body ang nag-break sa liquidity, continuous ang trend. Hindi natin masasabi yan yung body. Merong fake out na body. Okay? Ang ano yun mo sir, focus ka muna sa mga basic natin, yung kanina mga pinag-aralan natin, yung from the beginning. Okay? Gusto ko lang i-ano guys, no, binigay ko sa inyo to ngayon. Share screen ko lang para bago tayo magtapos. Kasi ito yung ano eh, ito yung mahalaga. Guys, ito binigay ko sa inyo. Basic market structure, mahalaga na ma-review nyo yan. Discount and premium array, mahalaga na makuha nyo yan. Liquidity, yung paggawa nyo ng trend line, mahalaga na meron kayo niyan. Iba-ibang klase ang liquidity. Ni-review na natin yan. Meron tayong mga topic niyan na mas mahaba ng mga previous lesson natin sa SMC. Meron tayong liquidity sweep. Okay? At kailangan number one yung displacement. Makukuha nyo kung may displacement ba o wala. Kung gusto nyo mag-manual displacement, ito yung sikreto. Okay? Kung wala naman, ang daming mga indicator na magaganda rin. Yung may mga displacement din ako nakita na kasama ng gold batch strategy. Okay, so yun ang mga gold batch, alam natin yan, may mga level. Medyo masalimuot ng kaunti yan. Okay? Pero ito ang pinakasimple ko nakita. Okay, 3 rule lang ang tatandaan nyo guys. Tatlong rule lang. Uulitin lang natin. Displacement, fair value gap with breakup structure. Okay? At itong fib retracement natin na 71%. I hope guys may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyo uli. At magandang gabi. Thank you for watching dito sa ating webinar brought to you by Tigmit.